11 taong gulang si Florante nang ipadala sa Atenas upang mag-aral. Ang naging guro niya rito ay si Antenor. Isa sa mga estudyante rito ay ang kababayang si Adolfo, na nang una ay nadama na ni Florante na tila pakunwari lamang ang kabaitan ni Adolfo. 6 na taon sa Atenas si Florante. Sa loob ng panahong ito, natuto siya ng filosofiya, astrolohiya at matematika. Nanguna si Florante sa katalinuhan at dinaig niya maging si Adolfo. Napabalita ang una sa buong Atenas. Dito na lumabas ang tunay na pagkatao ni Adolfo. Sa isang dulang ginampanan ni kapwa ni Florante, pinagtangkaan nitong patayin si Florante. Salamat at nailigtas siya ng kaibigang si Menandro. Kinabukasan din, umuwi sa Albania si Adolfo. Sa Atenas si Florante at nagtagal doon ng 1 taon pa. Isang araw, tumanggap ng liham si Florante mula sa ama. Sinasabi sa sulat na namatay ang kanyang ina. Nawalan ng malay si Florante sa tindi ng kalungkutan. Hindi nakabawas sa kanyang kalungkutan ang tapat na pakikiramay ng guro at mga kamag-aral. Pagkaraan ng 2 buwan ng matinding kalungkutan para kay Florante, dumating ang ikalawang sulat ng kanyang ama, kasama ang sasakyang sumundo sa kanya.